Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ni Reverend Father Douglas D. Badong, our parish priest. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kay Santa Lucia na makipagtunggalian sa kamatayan para sundin ang loob mo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, gawin mong mapagtiisan namin ang lahat ng kahirapan alang-alang sa pag-ibig sa iyo at buong sigasig na marating namin ikaw na siyang tanging buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Biyernes sa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating at atin pong ginugunita ang kapistahan ni Saint Lucy, isang dalaga at martir. At sa tulong nawa niya ay tayo po ay magkaroon ng pag-unawa sa mensahe na nais na iparating sa atin ng ating Panginoon. Ngayong tayo po ay nasa panahon ng paghahanda. Kamusta po ba? Parang iba lupaypay na naman. Araw-araw na lang lupaypay. Ano bang nagbabago? Mayroon ba tayong binabago sa ating pananaw, yung mindset natin, napapasok na naman yung darating na ang Kapaskuhan, pero ano ba yung mindset natin? Ano ba yung mga pag-iisip natin?
Kasi kung ngayon, no, sabi nga ni Kristo, saan ba ihahambing ang mga tao ngayon? Kung tutuusin po, ang salita ng Diyos, ang mga mababasa natin sa Biblia, ay noon-noon pa, wala pa tayo sa mundong ito na ang binabasa, ito na ang ipinapahayag. At magbago man ang panahon, magbago man ang pamamaraan, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Hindi ito basta i-adjust, 20th century na 2024 na, i-adjust naman natin ng konti ang salita ng Diyos. Hindi mai-adjust ang salita ng Diyos ayon sa ating kapritsyo, ayon sa ating mga kagustuhan lamang. Minsan kapag nagkakaproblema tayo, halimbawa, pag nagkaproblema ang mag-asawa, i-adjust natin, baguhin natin, payagan na natin ng divorce. Pero nung hindi pa yung nag-aasawa, sinabi naman na igalang mo ang utos ng Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. Ano ba ang plano niya para sa mag-asawa? Kaya nga si Jose, si Maria, naging bahagi ng salita ng Diyos, naging bahagi ng plano ng Diyos. Hindi natin ito basta-basta lang babaguhin para lamang ma-adjust sa ating mga sariling sitwasyon. Bagaman, ang bawat mensahe ay umaangkop pa rin naman, nagiging sagot pa rin naman ito sa ating po mga kasalukuyan o kalagayan. Pero tayo ang dapat na makapasok sa salita ng Diyos. Kaya sabi, halimbawa sa atin ngayon, saan natin ihahambing ang mga tao sa ngayon? Kasi kahit anong pahayag ni San Juan Bautista, anong pahayag at sabihin ni Jesus, ayaw tanggapin. Ayaw kilalanin. Kaya kapag ang isang tao talaga, sarado na ang isipan, wala nang paliwanag ang matatanggap nito. Wala nang paliwanag o sasabihin ang Biblia na kaya niya at uunawain niya dahil alam niya kung ano lang ang gusto niya. Ay sa salita ng Diyos, tandaan natin mabuti, pagdating sa salita ng Diyos, ipaparinig niya sa atin kung ano ang dapat nating marinig at hindi lang kung ano ang gusto nating marinig. Kaya nga ito, pwedeng kadalasan, nagiging sampal sa atin ang salita ng Diyos. Bawat pahayag sa Biblia, sa bawat pahayag ng mga pagbasa natin, sa bawat pagdalo sa misa, nagiging sampal sa bawat isa na nagiging matigas ang ulo. Kaya may kirot, may sakit minsan kapag pinakikinggan natin ang salita ng Diyos. Pero kung masaktan tayo, isang biyaya na yon na mayroong, kumbaga, nanunood talaga sa ating pagkatao at may puwang pa sa ating isipan para mapakinggan ito. Kaya ngayon, sana po pagnilayan din natin, anong henerasyon nga mayroon tayo ngayon? Kabilang tayo pa rin dito. Kahit na tayo po ay dumaan na sa mga tinatawag na pabago-bagong Generation C, Generation X, New Generation, Millennial, ano ba tawag sa generation ngayon? Zombie. Mga zombie, lakad ng lakad, naka-cellphone pa rin, gadget pa rin, habang naglalakad, para na tayong mga robot, Pero saan nga ba? Pwede na rin natin mapagnilayan, yung sa pagbabago ba ng panahon, paano naaapektuhan yung ating relasyon sa Diyos? Yung pagiging modern natin, modern era natin, relevant ba sa atin? Kahit sa personal natin, relevant pa ba ang salita ng Diyos para sa iyo, para sa atin? Kasi para sa Diyos, tayo relevant sa Kanya. Hindi yun nagbabago. Kahit magbago ang ugali natin, mahalaga pa rin tayo sa Kanya. Kaya sinisikap pa rin ng Diyos. Kaya nga sa liturhiya natin, kahit na umiikot ang cycle,
ipapahayag pa rin ito at hindi ito mababago hanggat hindi tayo rin nagbabago. Kaya sabi di ba ni Kristo, mawawala ang lahat sa mundong ito, pero ang kanyang salita hindi magkakabula. Amen? May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa paging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala
at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni Santa Lucia hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia at parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, inihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Lucia, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.